Posibleng mabago ang direksyon ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte dahil sa maaga nitong pag-anunsyo ng kandidatura para sa 2028 presidential elections. Ayon sa isang political strategist, mistulang binago nito ang arena ng politika sa bansa. Si Daniela Paulite magbabalita. Ako si Sara Duterte, tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Mahigit 2 taon pa bago ang 2028 elections. Ngunit binigla ni Vice President Sara Duterte ang publiko na siya ay tatakbo sa pinakamataas na posisyon sa bansa. Sa tingin ko, itong pahayag na ito is really a declaration of war. Ito ang assessment ng political strategist na si Professor Malu Tiquia sa maagang deklarasyon ng Vice Presidente. Ayon kay Tiquia, malaki ang magiging epekto nito sa takbo ng impeachment na kinakaharap ng pangalawang Pangulo. Mistulang linyaan niya ito para sa mga politiko na kakalaban o papanig kay Duterte sa gitna ng umiinit na usapin sa politika. Nagsilbi manong hudyat ang pahayag ni Duterte sa mga mambabatas na hindi na lamang siya basta defendant o ang panig na pilit na pinatatalsik sa pwesto, kundi isang seryosong banta para sa susunod na eleksyon. Naiba niya yung arena ng gagalawan sa impeachment. Noong una na walang pananalita o pahayag niya, siya ay tinataguri ang defendant, no? Ngayon ay siya ang frontrunner. So naiba yung arena ng impeachment. Anya, sigurista ang mga politiko at pangunahing titingnan ng mga ito kung sino ang malakas sa eleksyon. Nito lamang Pebrero 18, isa na namang panibagong impeachment complaint ang inihain laban kay Vice President Duterte. Ang ika-4 na reklamo ay inihain ni Attorney Nathaniel Cabrera na inendorso naman ni House Deputy Speaker Paulo Ortega at Manila 6th District Representative Benny Abante. Ang mga politiko, very particular yan sa numero. Kung nakikita mo yung nagdeklara kahapon ay siya ang leading candidate, ikaw pa naman isasagasa dyan. Oo, hindi niya hawak ang COMELEC, yung mga traditional gatekeeper sa boto. Pero makita mo, pagbaba mo sa distrito mo, ang taong bayan nagsasalita at nagtatanong, hindi pa magbabago ang iyong boto dyan. Bagaman may ilang pangalan na lumilitaw na posibleng maging third force sa 2028 elections, nakikita ni Tiquia na mahihirapan ang administrasyon at oposisyon na makahanap ng mabigat na katunggali ni Vice President Sara Duterte. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Daniela Paulite, SMNI News.